Tumungo na po tayo sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong babasahing salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Ulitin ko po, Roma, Kabanata 2, talata 6 hanggang 11. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat na nabanggit at basahin po natin ito ng sabay-sabay. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa kanyang salita. Igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga ginawa. Ipagkakaloob naman ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagtsatsaga sa paggawa ng mabuti. Naghahanap ng karangalan, kadakilaan at ng kawalang kamatayan. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na sa katotohanan. Pagdurusa at pagpighati ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Subalit karangalan, kapurihan at kapayapaan naman sa bawat gumagawa ng mabuti. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griyego. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Purihin ang Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita. Maaari na po kayong umupo. Magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ito po ay mensahe niya sa mga church dun po sa Roma. Kaya mapapansin po natin, natapos po natin ang ating first part, yung chapter 1, na kung saan ang sulat niya ay nakatuon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, lalo na po sa mga hintil. Okay? Kaya yun ang pong layunin niya. Nais niyang pumunta sa Roma upang ibahagi ang salita at upang i-correct. Okay? Mapapansin po natin, no? Doon sa last part ng chapter 1, ito po ay nakatuon sa mga hintil. Kaya binigyan niya ng tuon yung kasalanan. Sinasabi niya, ang Diyos ay matuwid, God is righteous, at tayo po ay makasalanan. Yung dalawang balanse na kalagayan ng tao sa Roma. So matapos yung chapter 1 sa mga hintil, kumbaga sa pelikula, may chapter by chapter. Okay? May mga tema. Ang unang tema po ay patungkol sa mga Romano or sa mga hintil. Now pumunta na po tayo dun sa chapter 2 na kung saan tumungo naman si Pablo or itinuon ni Pablo ang kanyang atensyon sa mga Hudyo, sa mapagmataas at mapagmalaking mga Hudyo, mga self-righteous ang sinasabi nga doon, pag-aralan natin noong nakaraan. At dito po nagpapatuloy si Pablo sa pagpapaalala sa mga Hudyo po. So pinagsasabihan ni Pablo ang mapagmatuwid sa sarili ng mga Hudyo na nag-aakalang ligtas sila sa puot ng Diyos. Ang maling pagtitiwala nila ay dahil batid nila ang kautusan ni Moses. So parang sinasabi po nung time na kung saan kausap ni Pablo ang mga tumanggap ng sulat na parang sinasabi ng mga Hudyo, ay hindi kami makasalanan, no? Hindi kami gumagawa ng homosexuality. Hindi kami sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kita nyo? Kami ay tapat at matuwid. Dahil kami ay mga linya ni David. Kami po ay mga Hudyo. Kami po, kumbaga paraphrase lang po, ito yung pananaw ng mga Hudyo that time. Na kami po ang tumanggap ng utos ni Moses. Kaya kami ay banal. No? Nakita po natin yung sitwasyon nila. Pero nakita po natin na sinasabi po dito, base doon sa ating title, tapat na paghatol ng Diyos. Ibig sabihin, lahat po ay walang makakaligtas sa paghatol or judgment ng Diyos. Maging ang mga Hudyo na nagtitiwala sa banal na kautusan, yung law, kasi sa kanila ay importante yung law. Sa Hudyo po, pinagkaloob po yun na sa pamamagitan po ni Moses. Inalis ni Pablo ang maling akala ng kasigurahang ito
sa kanyang kausap, isang persona na nasa kanya lamang isip at kapalitan ng usapin at kuro-kuro. Kaya mapapansin nyo, napakagaling po magsulat ni Pablo. Kumbaga sa amin sa teacher, napakagaling na writer ng pamamaraan ni Pablo. No? May ibig sabihin siya, may kausap siya. No? Hindi siya direktang kumauusap doon sa mga Hudyo, bagkus ito po ang kanyang pagsulat na estilo na may kausap siya na another second person. Pero ang pinapatungkulan po nito ay ang mga nagbabasa ng kanyang sulat na mga Hudyo. Sa ganitong uri ng pagsusulat upang masabihan ang mga Hudyo, ganitong paraan mag-isip kung saan si Pablo ay sanay. Mapapansin nyo, no? Bakit nakaka-relate si Pablo? Bakit? Dahil si Pablo mismo ay Hudyo. Tama? Si Pablo mismo, sinabi niya sa kanyang mga sulat, ako ay isang Hudyo. Actually, hindi lang po siya basta Hudyo, siya po ay isang Pariseo. Kumbaga sa panahon po natin ngayon, attorney na doktor pa. No, para si Doc Steve. Kabisado po ang batas ni Pablo sa pamagitan ng pag-aaral. Dati dumaan po siya kay Gamaliel. Kaya yung way ng pag-iisip ng mga Hudyo, kabisado niya po. Alam na alam niya. Dahil siya po ay dumaan rin sa karanasan na yun, na siya po ay naging mapagmataas. Ngunit, kanyang pinagsasabihan ng kanilang pagmamatuwid na kumukondena sa mga kasalanan ng mga hintil. No? Iniisip nila na, pag Hudyo kami yung tapat. Kayo mga hintil, dahil hindi kayo naniniwala kay Yahweh, at marami kayong Diyos-Diyosan, kayo yung makasalanan. Hindi po. Ang sinasabi po dito ni Pablo, maging kayo po ay makasalanan. Okay? Yun po yung background. Kaya mapapansin nyo, doon sa ating Theological Sunday, no? Natatandaan nyo po, yung mga umaten ng theological, ganun po tayo mag-aral. Kung sino nagsulat, paano sinulat, kanino isinulat, ano yung sitwasyon. Ito po yung sitwasyon nila that time. So tinalakay din ni Apostol Pablo ang mga nag-iisip patungkol sa kabutihan ng Diyos at nilinaw niya na ang kabutihan ng Diyos ay dapat daw nagdadala sa atin sa pagsisisi. Natatandaan niyo yung last Sunday. No? Binanggit doon na sinasamantala niyo ba ang pagtitiis at kabutihan ng Diyos para magkasala? Hindi. Ngunit ito po ang nagdadala sa atin sa pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ang mga hindi nagsisisi at tatalikod dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, ang pag-uusga lang ng Diyos ang tangi nila makakamtan. Sa madaling salita, no one is exempted sa judgment ng Diyos. Maging ito ay hintil, maging ito ay Hudyo, lahat po sila ay tatanggap ng judgment ng Diyos. Wala po sa lahi. Okay? Maliwanag po yun. Ano yung malaking katotohanan na nakita natin doon? Ang Diyos ay hahatol at humahatol ng walang kinikilingan. Ayon lamang sa katotohanan ng kanyang pagiging Diyos. Kaya't hindi tayo maliligtas ng reliyong o pribilehiyo o sariling kabutihan. Ulitin ko po. Yung ating relihiyon, yung ating lahi, yung ating posisyon sa Diyos, o yung ating mabuting ginagawa, hindi po yun ang magliligtas. Yun ang gustong tukuyin ni Pablo sa kanyang sulat. Pero may good news po. Si Kristo lamang ang tanging pag-asa natin sa kaligtasan. Amen po ba? Amen. So sa atin po, ngayon po idadako tayo sa unang punto, buhay na walang hanggan. Okay. Basahin po natin. So Romans chapter 2 verse 6 to 7. Igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kailang mga ginawa. Ipagkakaloob naman ng Diyos ang buhay na walang hanggan sa mga taong nagtsatsaga sa paggawa ng mabuti, naghahanap ng karangalan, kadakilaan, at ng kawalang kamatayan. Okay? Kaya mapapansin natin to dito, nagpatuloy si Pablo sa pagsusulat. In-explain niya further ano yung kalagayan ng mga Hudyo. Alam natin na ang kautusan ay hindi kayang maglinis ng konsensya. Tandaan niyo po, yung law is given to man hindi para maging ito po ay kaligtasan. Ito po ay gabay lamang sa kanila. Pero yung paggawa po nun, sabi ng ganyan, di ba? Mapapansin yun, sinulat sa salita ng Diyos, yung ating good works daw ay mga parang basahan.
Hindi daw ito ay naglilinis ng konsensya dahil sa kasalanan. At huhusgahan ng Diyos ang tao ayon sa kanyang mga ginawa. Sa mga susunod naman sa kanyang mga utos, sila ang naghahanap ng kaluwalhatian, karangalan at kalooban, pagkakalooban sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Subalit ipinaliwanag din ni Pablo sa pagsunod na bahagi ng kanyang pagsusulat na walang sino man makakasunod o makakatupad ng kautusan. Ano pong nais itukuyin po dito ni Pablo? No? Kaya doon sa binasa po natin, igagawad niya sa mga tao ang naaayon sa kanilang mga gawa. Okay? Paliwanag po natin, linya by linya po. Itinatag ng talatang ito ang prinsipyo ng banal na paghatol or the judgment of God. Pinakilala lang po. Binibigyan diin po ni Pablo na totoo na may paghatol ng Diyos. Totoo na lahat po tayo, totoo po na lahat po ng mga Hudyo, maging Hudyo ay Hintil, ay makakaranas po ng judgment po ng Diyos. Ang statement po na ayon sa kanyang gawa, yung kanyang nilagay po dito, nakalagay ito, ayon sa kanyang mga gawa, ay hindi nangangahulog ang naliligtas ang mga tao sa pamagitan ng mabuting gawa. Ulitin po natin. Yung nakalagay po dyan na ayon sa kanyang mga gawa, yung good works daw po, hindi ito ang nagliligtas sa tao. So, ibig sabihin, pwede akong gumawa ng masama? Hindi. Ang sinasabi po ni Pablo, kasi natatandaan niyo po, itong mga Hudyong ito, okay, maging si Pablo, maging ang mga disipulo ay mga Hudyo. Okay? Bakit binibigyan tuon ni Pablo yung kanyang pagsusulat? Kasi nga po, ang iniisip nila, they are chosen people. Okay? Maliwanag po ba yun? Sila yung nasa linya ni Abraham. Diba? After Abraham, pinanganak niya at nagkaroon sila ng 12 tribes. No? Yung bayan ng Israel ay nagkaroon ng 12 tribes of Israel. So, feeling nila, pakiramdam nila na sila mismo ay pinagpala ng Diyos, which is true. Totoo naman yun. Tama? Kasi base doon sa Abrahamic covenant, ang lahat ng lahi ni Abraham ay pagpapalain. Una sa mga Hudyo. Kaya nung pinagkaloob naman kay Moses, yung sinasabi ng Mosaic law, okay? Yung pangako sa pamagitan ng pagsunod nila sa batas, ito ay pagpapala din, ngunit hindi ito yung kaligtasan ng tao. Okay? Hindi po dahil kayo gumawa ng mabuti, ikaw yung nagbibigay ng alms, ikaw yung sumusunod, ikaw yung maliligtas. Sa halip, ang mga gawa ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng puso. Iwanag po ba yun? Kaya ka gumagawa ng mabuti sa iyong kapwa, kaya ka sumusunod sa Diyos, ito dahil ay kalagayan ng iyong puso. Bakit po? Kasi ang puso natin, ang puso ng tao ay wicked, hindi siya susunod sa Diyos. Ang susundin niya ay kanyang makasariling laman. Ngunit dahil gumagawa ka ng mabuti, ito lang po ay resulta or ebidensya ng kalagayan ng puso mo. Tandaan, ang pananampalataya ay nagbubunga ng pagsunod sa Diyos. Kaya ka nagsisimba, kaya ka nagbabasa ng Biblia, kaya ka tumutulong sa kapwa, kaya ka sumusunod sa magulang, minamahal ang iyong asawa. Hindi ito dahil kagustuhan mo. Dahil ito ay nagiging resulta ng pananampalataya ng tao. Amen po ba? Ito po ay mabuting gawa dahil ito ay nagiging ebidensya. Hindi ito dahil, gusto ko maging mabuting tao para mapunta ako sa langit. Hindi po. Ito lang po ay pinakamalaking ebidensya. Kaya sinabi rin doon, no, nakalagay doon sa ating sinulat, doon sa ating binasa, pagtsatsaga at sa paggawa ng mabuti. Ano po ba yung sinasabi dito ng paggawa ng mabuti? Okay, yung tinutukoy mismo dito, yung tinutukoy mismo ni Pablo, yung kanyang pagsusulat. Again, hindi po tayo Hudyo, no? Wala naman sigurong Hudyo po dito or Jewish, no? Kasi mga Jewish matatangos po ang ilong, no? Halos pag gano'n, ako medyo flat ng konti yung ilong ko, no? So hindi ako Hudyo. Okay? So kung ikaw ay Hudyo, ito po ang nais tukuyin ni Pablo. Tinutukoy yung word na paggawa ng mabuti, ito ay tumutukol sa spiritually good. Ito yung kalagayan nila, yun ang feeling nila. They are spiritually good. Malinaw po ba?
Ibig sabihin, ang iniisip ng mga Jewish that time, no, sa kalagayan nila, they are spiritually good. O tinatawag nating self-righteous. Self-righteousness. Ako'y Kristiyano. Ako'y mananampalataya. Ako'y Hudyo. Natuwid ako sa paningin ng aking Diyos dahil ako ay sumusunod sa lahat ng batas ni Moises. Hindi ako makain ng dugo, hindi ako makain ng hipon, ng algae. Kasi ganun po sila, no? By the way, yun po ang narinig niyo na po yung kosher. Narinig niyo na po ang kosher? Okay? Saka po kasi ay isang chef, no? Sa Jew po, may tinatawag silang kosher. Ito po ay tamang pagkain na inutos sa kanilang batas. No, dami, sobrang dami nun. Bawal sa kanilang kumain ng hayop na may dugo. Bawal silang kumain ng isda na walang kaliskis. No, kanilang tinapay ay unleavened. Lahat sila ay nagpa-practice ng kanilang mga piyesta, ng mga seremonya. No, feeling nila, they are self-righteous. They are spiritually good. Maliwanag ho yung kalagayan po na naistukuhin ni Pablo doon. So, sinasabi ng mga Hudyong ito na kami ay spiritually good. Kayo mga Hentil, dahil hindi kayo Hudyo, you are spiritually bad. Yun ang pag-iisip ng mga Hudyo that time. They are self-righteous o mapagmataas sa kanilang sarili. Okay? Ang pagtsatsaga at paggawa ng mabuti, hindi ito tumutukoy sa kaligtasan. Kagaya ng sinabi ko kanina, bagkus ito po ay napakalaking ebidensya. Ibig sabihin, hindi po ito ay yung cause ng dahilan bakit ka naligtas. Ito po ay result. Maliwanag po yan, di ba? May cause and effect. Ito po ay nagiging dahilan, kaya ka gumagawa ng mabuti, kaya ang isang Hudyo, o ang isang Hentil, o ang isang tao na mananampalataya, nagkakaroon po siya ng paggawa ng mabuti dahil ito po ay ebidensya. Hindi po ito ang dahilan kung bakit siya naliligtas. Ebidensya lang po ito ng tunay na nananampalataya na siya ay naligtas sa pamagitan lamang ng pananampalataya niya kay Kristo. So, ibig sabihin po, being spiritually good or being self-righteous will not save us from the wrath or judgment of God. Bakit po? Kasi ang mga taong ito, ang mga sinulatan ni Pablo, this passage sa chapter 2, ang mga taong po ito, mapapansin natin doon, binasa natin, na sila daw po ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos. Tama? Lahat sila ay naghahanap, di ba? They are seeking for the glory and the presence of God. Naghahanap sila ng karangalan ng Diyos. Okay? The praise and glory of God. Naghahanap sila ng walang kamatayang buhay ng Diyos. Lahat sila po. Lahat ng Hudyo, yan po ang layunin. Na sila ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Diyos. Lahat sila ay naghahanap ng karangalan ng Diyos. Lahat sila ay naghahanap ng kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito po ay napakalaking problema. Okay? Magaling po magsulat si Pablo. Kumbaga sa teacher, kung bibigyan ko ng grade si Pablo sa pagsusulat, naku, 1.0 agad si Pablo. Bakit po? Pinakita ni Pablo yung kalagayan na gusto ng mga Hudyo, pero ito po, nagkaroon siya po ng contrast. Ito yung napakalaking suliranin. Kasi ang mga Hudyo, or that self-righteous Jewish, they are seeking for the glory of God. They are seeking for the eternal life. They are seeking for the praise and glory and presence of God. Pero ito po ang napakalaking suliranin o problema. Kung ang buhay ay walang hanggan para lamang sa mga taong ganap na susunod sa Diyos, sino makakasunod sa pamantayan ng Diyos? Bakit po? Okay? Pwede ho nating basahin po yung Romans chapter 3, verse 10 to 12. Ano sinasabi po doon? No? Sabi doon na lahat po ng tao ay gusto makarating sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito po, si Pablo rin mismo po ang nagsulat. No? Kumbaga, in advance lang po natin ng chapter. Pwede nyo pong guhitan, Romans chapter 3, verse 10 to 12. Ang nakalagay lang po kasi dyan ay chapter 11. Dadamay ko na po yung chapter 10. Ano po sinabi ni Pablo doon? Gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa.
Wala ni isang nakaunawa, walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay lumihis ng daan, sama-sama silang nawalan ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ano po ibig sabihin nun? Kung itong mga self-righteous Jews na to ay naghahanap ng kaluwalhatian, si Pablo rin mismo nagsabi na no one at no one. Wala na kahit isa. Abay, mahirap pala yung kalagayan nila, no? Bakit po? Dahil feeling nila sila ay matuwid, feeling nila sila po ay nakakarating sa karangalan ng Diyos, feeling nila sila ay mayroong buhay na walang hanggan dahil sa kanilang lahi, ngunit si Pablo rin po ay nagsabi, wala ni kahit isa. Okay? For all, di ba sabi nga doon sa Romans? For all have sinned. Lahat. Maging ako po. Maging tayong lahat. Maging ang Santo Papa na sinasabi nga nila na wala ang kasalanan. Lahat po. Even po ako. Even po ang mga Hudyo. Even po ang mga taong pinili ng Diyos dahil sa kanilang lahi, wala ni kahit isa. Sa kamatuwid, ipinapakita ng Romans chapter 2 verse 7. Pinapakita doon sa Romans chapter 2 verse 7, ano yung kalagayan nila? Na ang perpektong pamantayan ng Diyos, ano yung pinaka-standard ng Diyos? Yung perfect obedience sa kanyang Ama. Lahat po ba ng tao ay nakarating doon? Sasabihin nila, ay hindi naman ako makasalanan. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya. Pero yung sabihin mo lang na wala kang kasalanan, ito ay malaking kasinungalingan. Pag nagsinungaling ka, ito po ay kasalanan na. Tama? So ibig sabihin po nun, ang perpektong pamantayan ng Diyos, it is the perfect work, it is the perfect obedience to God. Ang pagsunod sa Diyos, yun po ang pamantayan ng Diyos. Kaya hindi po yung good works. Hindi lang dahil si Kristo ay tunay na walang kasalanan, ngunit ang perfect obedience ay ang perpektong pagsunod ni Kristo sa kanyang Ama. So ibig sabihin, ang gustong tukuyin po ni Pablo, no? Parang kinokontradict niya yung pag-iisip ng mga Hudyo. Na nais mong sumunod sa Diyos, nais mong sundin yung lahat ng utos, isipin nyo, no? Yung 10 Commandments lang. Sundin nyo lang yung imposible yun. Baka sa akin, 7 out of 10 or baka 4 out of 10. So sa mga Hudyo, ganun. Ang sinasabi nila, wala kahit sino man ang makakasunod sa Diyos. Tanging si Kristo lang ang nakasunod ng perpekto na ayon sa kagustuhan ng Diyos. So ibig sabihin, kung hindi ikaw si Kristo, hindi ka nakasunod ng perpekto sa Diyos. So maliwanag naging po ang kalagayan ng puso. So si Kristo ang katuparan. Okay? Si Kristo. Kasi lahat po ng sulat ni Pablo, ang nais niyang tukuyin, yung kalagayan ng puso ng tao, ng puso ng tao. So ibig sabihin, ang puso ng tao ay makasalanan. Kaya mapapansin nyo, pag nagsishare po kayo, di ba? Napapansin nyo po, kapag nagsishare kayo ng gospel sa ibang tao, Brad, di na ako idamay dyan. Di na. Iba na lang. Hindi naman ako makasalanan eh. Iba na lang, yung addict na lang, yung ano na lang. Pero lahat po ay makasalanan. Si Kristo lang ang nakaganap ng kautusan ng Diyos. Bakit po? Siya lamang hindi nagkasala. Amen po ba? Na-tempt po siya. Tama? So kagaya ng bakit siya naging nagkatawang tao? Bakit sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos siya po ay nagkatawang tao? No? Idinagdag niya, sabi nga sa doktrina ng pinag-aralan natin, idinagdag niya ang kanyang pagiging tao. Ibig sabihin, nakalakad po ang ating Panginoon na siya po ay na-tempt, siya po ay nagutom, napakasakit, no? Na-betray, ngunit hindi po siya nagkasala. Lubos siyang sumunod sa Ama. Perfect obedience to God. Siya ang tumupad sa kautusan. Lahat ng law. Kaya mapapansin nyo, di ba? Sabi ng mga Pariseo, sino ka ba para hindi sundin yung batas ng Sabat? Ang sabi ng Panginoon, I am. Para sintutukoy ng Panginoon. No? Yung Chosen, yung moving Chosen na pinapanood sa Netflix. I am the law. Siya ang
ang kautusan. Siya ang katuparan ng kautusan. Kaya ang kanyang buhay na walang hanggan ay nakabatay sa ating pagsunod sa perpektong pagsunod ni Kristo na ibinibilang sa mga mananampalataya. Ano ibig sabihin po nun? Ibig sabihin, kahit tayo po ay hindi tayo perpekto. Amen po ba? Yun po ang kalagayan natin. Mga Hudyo, ganun din po. Kahit ang tao ay hindi perpekto, dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. That is the reason why we are justified and sanctified. Yung kabutihan at perpekto at righteousness ng Diyos na si Kristo, yun po ang nakikita ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay tuturing na righteous ng Diyos. Pero, ito po ang warning, hindi tayo dapat pwede maging self-righteous. Amen po ba? Hindi porket tayo ay Christian, hindi porket tayo po ay Hudyo, nasasabihin natin, kayo ang makasalanan. Kami ang nakakatupad sa batas. Hindi po. So maraming tao kasi nagtitiwala sa pagsimba, sa organisasyon. Ay, kami ang maliligtas. Ang aming relihiyon ang magliligtas. Hindi po. Hindi relihiyon ang magliligtas sa tao. Hindi rin kaalaman sa Biblia. Yung iba kala, marami na akong alam na memory verse. Kayo po ba? No? Bang alam memory verse nyo? No? John 3:16. No? Or baka Jesus wept. Hindi yung paramihan no, ng nalalaman na memory verse. Pero, ang pagbabasa po natin ng Biblia, yung mabuting gawang yun ay resulta lamang ng ating kaligtasan. Ang kaligtasan rin po ay hindi dahil sa paglilingkod sa ministeryo. Amen po ba? Ay, ako maliligtas kasi ako ay DG leader. Ako maliligtas kasi ako ay musician. Ako maliligtas. Hindi po. Hindi kayo maliligtas ng mabuting gawa. Hindi tayo maliligtas ng mga ministry na ginagawa natin. Ng ministry, kaya ka nagkakaroon ng ministry, kaya ka nagkakaroon ng pagsunod sa Diyos dahil mahal mo ang Diyos. Dahil binago ka ng Diyos. Dahil nalaman mo ikaw yung makasalanan at ikaw yung pinatawad. Yun po ay nagiging resulta. At ang masama po neto, minsan ang inisip ng tao, naligtas siya dahil sa reliyosong pamana. Na-realize po ba natin yun? Ako, ligtas na ako, saved na ako. Bakit? Kasi tatay ko, Christian, nanay ko, Christian. Lumaki ako sa Christian church. Lumaki ako sa Christian home. Kaya ligtas na ako. Hindi po. Hindi po. Dahil ang kaligtasan ng tao ay individual. Amen po ba? Individual po. Kaya paalala po sa atin yun. Hindi po tayo dahil ang nanay at tatay natin ay ligtas, tayo po ay ligtas. Wala pong palakasan sa Diyos. Kaya mapapansin nyo, yung ating title, di ba? Yung paghatol ng Diyos ay totoo. Ngunit hindi tayo huhusgahan ng Diyos batay sa ating kaalaman, kundi sa tunay na kalagayan ng ating puso. Ang mga Hudyo ay mapagmatuwid sa sarili, kahit pa alam nila na ang lahat ng tungkol sa kautusan ay huhusgahan pa rin ayon sa kanilang ginawa. Ngunit ang mga sumusunod sa kautusan ng buo ay kasiguradang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Hesus lamang ang walang hanggang salita ang nakatupad ng lahat ng utusan. So sa first point po natin, ang sinasabi lang po dito, si Kristo lang po ang perpektong nakasunod sa Diyos. Tayo po ay makasalanan. Ngunit tayo po ay maliligtas base sa pananampalataya natin kay Kristo. Na tayo po ay binabago. That's the reason why every day we ask forgiveness. Kanina, bago po tayo nagsimula, tayo po ay humihingi ng tawad sa Diyos. Dahil Diyos ay banal at ang kabanalan niya ay tanging sa pamagitan ng pagpapakita ng perpektong pagsunod ni Kristo. Ngayon po, dadako tayo sa pangalawang punto, ang puot ng Diyos. So kinilala ni Pablo ang mga naghahanap ng pansariling pakinabang. Ito po yung salitang Grego na ariteas, na nagsasabi ring na may mga pansariling ambisyon. Yun ang kalagayan ng puso nila. No? Ariteas, mapagmataas, may sariling ambisyon. Okay? Ipinapahiwatag nito na ang pansariling ambisyon ay dahilan ng pagkabahabahagi at pagtatalo-talo.
ang mga naghahangad ng pansariling kapakanan, at ang mga sumusuway sa katotohanan ay dadanas ng paghukom at galit ng Diyos. No? Sa kanilang self-righteous. Aritheia sa salitang Grego na sinulat po ni Pablo. Basahin po natin Romans chapter 2 verse 8 to 9. Ngunit matinding galit at puot ang sasapitin ng mga makasarili at sumusunod sa kasamaan sa halip na katotohanan. Pagdurusa at pagpihati ang daranasin ng bawat taong gumagawa ng masama. Una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego. Ano pong nais tukuyin ni Pablo? Doon sa talata, ngunit sa mga makasarili, no? Obserbahan nyo po, pwede nyo pong guhitan. Ngunit sa mga kasarili at hindi sumusunod sa katotohanan. Ito po yung pinapakita ni Pablo na kabaliktarang uri ng tao, ng dalawang uri ng tao, ng mapagmataas. Okay? Ang pagiging makasarili. No? Yung word na aritheia, ito po ay self-righteous. Okay? Nangangulang makasariling ambisyon at pangsariling hangarin. Ibig sabihin, actually natural po sa tao yun. No? Napansin nyo, kasama po siya sa fallen nature ng tao. Selfish. Ako. Okay? Sa bahay, no? Sa society, laging ako. Laging ako ang iniisip. Tayo, yung sarili natin. So anong sinasabi dito? Ito po'y tumutukoy sa taong inuunang sariling kagustuhan kaysa kalooban ng Diyos. Ang ibig sabihin, yung flesh ang inuusip. Ano bang gusto ng laman? No? Yung sarili natin. Ibig sabihin, self-pleasure. Hindi lamang ito problema ng kilos, kundi problema ng puso. Hindi lang po ito problema yun po ay kalagayan, kaya nagkakaroon ng outward appearance ng pagiging masarili. Ibig sabihin, wala siyang Diyos sa buhay niya. So ibig sabihin, ako lang. No? Pangangailangan ko lang. Pangangailangan ko, kung ano yung gusto ko, ano yung magpapasaya sa akin. Hindi niya iniisip, ano bang magpapasaya sa Diyos? Ano ba ang kailangan ng Diyos? Ano ba ang kailangan ng kapwa ko? Ang pusong nagsasabing, mas mahalaga ang gusto ko kaysa gusto ng Diyos. Yun po yung kalagayan ng puso ng tao. Yung aritheia. Ano ang mas gusto? Diba? Isipin nyo na lang po, bakit po kayo nakaupo dyan? Aba, yung sarap-sarap ng tulog tuwing linggo. Tama ho ba? Diba? May music, no? May nag-grinder, no? Tapos may nagpapatugtog ng mga oldies. Ay, sarap-sarap kayo matulog tuwing linggo. Pero kayo po, gumising kayo ng maaga, umupo po kayo dyan, mas pinili nyo makinig sa Diyos. Bakit po? Dahil ang iniisip nyo, ano ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ko? Diba? Even sa pagbibigay. Diba? Panginoon, bibigay ko ba itong perang to? May bayaran ako sa kasureko. Ayun na naman si Juna, saka si Judith. Kilala mo si Judas, saka Jude. Si Juna. Juna yung kasureko. Si Judith, may Judith yung no? Mas inuuna kaysa sa pagbibigay sa Diyos. Ibig sabihin po nito, mas mahalaga ang aking kagustuhan kaysa kanyang utos. Ay okay lang mambabae. Lahat namang ginagawa yan. Hindi po. Dahil pag sinabi ng Diyos ng adultery ay kasalanan sa Diyos, yan po ay siya ang nasusunod. Hindi po tayo. Ano pong ibig sabihin po? Yung puot at galit. So ang puot ng Diyos ay hindi katulad ng galit ng tao. Kagaya po ng binanggit po ni Doc Ed, ng ating senior pastor. Ang galit ng Diyos ay hindi galit ng tao. Ang galit kasi ng tao ay alam niyo, kayo, minsan nagagalit kayo sa walang dahilan. Pero ang Diyos, pag sinabi niya ang kasalanan, yan ay kasalanan. Kaya sinasabi niya ang kasinungalingan ay kasalanan, yan po ay kasalanan. Pero minsan tayo po ay nagdadahilan. White lies naman eh. Di ba? White lies naman, partially true, partially half. Pero yan ay kasinungalingan pa rin. Sa Diyos yan. Sila naman na yung nagdanakaw. Sila yung paparusahan ng Diyos. Sila yung nagdanakaw ng bilyon-bilyon, milyon-milyon. Ako, 100 pesos lang ninanakaw ko. Kasalanan pa rin po yun.
puot pa rin ng Diyos ang makikita po natin. Dahil ang puot ng Diyos, ito ay banal, matuwid at makaturungan tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Because He is holy, no? Dahil siya ay Diyos, siya ay banal at galit siya sa kasalanan. Naalala ko po yung isang DG po namin, yung isang argumento. Bata po to, no? anak nung ka-discipleship namin. Sabi nung anak niya, para praise ko lang ho. Sabi nung anak niya, Daddy, tama ba yung statement na God loves the sinner and He hates sin? Ma? Hindi, no? Narinig niyo na ho ba yun? God loves the sinner and He hates the sin. Alam niyo po, sabi ng tatay, sino ba ang pinapadala sa impyerno? Yung sin or yung sinner? Yung sin po ba, yung kasalanan ang pinaparusahan? Or yung sinner ang pinapadala sa impyerno? Yung sinner. Maliwanag po ba? Oo, mahal tayo ng Diyos dahil tayo ay nagkasala. Pero kaya mapapansin nyo, lalo ngayon sa Western world, yan po ang sinasabi ngayon nila, to justify their iniquities, to justify yung kanilang makasalanang mahal naman ako ng Diyos, maunawaan ako ng Diyos. Kahit ako ay bading, kahit ako ay lesbian, kahit ako ay babaero, kahit ako ay magnanakaw, magbibigay naman ako sa Diyos. Hindi po. Dahil ang pinaparusahan ng Diyos ay ang makasalanan. So ano po ibig sabihin po dito? Tiyak ang paghuhukom ng Diyos. Amen po ba? So sigurado po yun. Binibigyan, ito ay banal, no? Holy, matuwid at makatarungan tugon ng Diyos laban sa kasalanan. Binigyan din ni Pablo na ang tiyak na paghahatol ng Diyos. Ang pagiging Hudyo o pagkakaroon ng relihiyong privilege kasi para sa kanilang magiging Hudyo, okay, ay hindi makakapagligtas sa kahit kanino man. Hindi siya makapagligtas. Na dahil ikaw Hudyo, ligtas ka sa paghuhukom ng Diyos? Hindi. Yun ang naistukuyin ni Pablo dito. Na kahit ikaw ay Hudyo, ikaw ay darating sa punto na ikaw ay huhusgahan ng Diyos. At tiyak po yun. Ano yung katotohanan na makikita natin dito? Marami kasing tao nagsasabi na, lumaki naman ako sa simbahan. Kristiyano naman ang aking pamilya. Alam ko ang Biblia. Ngunit ang mga kalamang walang pagsisisi ay nagdadala lamang sa mabigat na pananagutan. So ibig sabihin, ang ating pagbabasa ng Biblia, hindi po yan ang kaligtasan. Ngunit, dahil nga, natatandaan niyo yung lesson last week, dahil naiintindihan mo ang biyaya ng Diyos, ito yung nagdadala sa tao sa kaligtasan. Tuwing nagbabasa ka ng Biblia, hindi yun nagliligtas sa iyo. Hindi ang paramihan ng verse. Pero dahil nagbabasa ka ng salita ng Diyos at nakikita mo yung pagiging makasalanan mo, kaya ka naliligtas, kaya ka nagbabago, kaya ka nalalaman mo, walang sino man na nakalapit sa Diyos na makasalanan, kundi si Kristo lamang ang tanging paraan. Ang Diyos ay hindi naggagantimpala sa Hudyo dahil lamang sa kanilang kinagisnan o kanilang tradisyon o kanilang reliyon o kanilang mga pribilehiyo. Kapag hindi sila susunod sa katotohanan, ang mahihita nila ay galit at puot ng Diyos. Tunay po yun. Ibig sabihin, kapag hindi sila sumunod at hindi sila nagbago, ang kanilang tatahakin ay galit at puot ng Diyos. Yun po ay tiyak. Yun po ay sigurado. Sa pansinin na sinabi ni Pablo na lahat ng tao ay gumawa ng kasamaan. Sa mga Hudyo muna at gayon din sa mga Grego. Pag sinabing Grego, ito po yung mga Hintil. Hindi mga Hudyo. Tayo po ay sa mga Hintil. No? Gentile po ang tawag po sa atin. Tayo po ay kasama sa lipi ng mga Gentile dahil hindi po tayo Hudyo. Ang ibig sabihin po ni Pablo na bawat isa, bawat tao, na ibig sabihin nito ay personal na bagay. Ang ibig sabihin po nito, lahat po ay nagkasala. Period. Wala ni isa. No? Wala ni isa ang matuwid. Tanging si Kristo lang ang matuwid. Amen po ba? So, ang sigurado lang po doon na lahat po tayo may kasalanan at dadanasin po natin ang puot ng Diyos. Ngunit, ito po yung kagandahan po nun. Dahil sa ginawa ni Kristo,
Natatandaan niyo po, bakit po namatay si Kristo? Dahil pinawi niya ang puot ng Diyos. Kaya di ba nung siya po napako, sinabi niya, tetelestai. Tapos na ang galit ng Diyos. Ibinigay na ang the Lamb of God, the perfect offer, na siya lang ang tanging alay para sa ating mga kasalanan. Ibig sabihin, wala na po tayo idadagdag. Ibig sabihin po noon, hindi reliyon, hindi pagmabuting gawa, hindi lahi ang nagpapawi ng puot ng Diyos, kundi ang perpektong paggawa ni Kristo. At yung pananampalataya natin kay Kristo, yun po ang nagliligtas sa atin. Amen po ba? Maliwanag po ba sa atin yun? Maliwanag po sa atin yun. At pangatlo at huling punto, walang kinikilingan ang Diyos. Ipiniwanag din ni Pablo, ni Apostol Pablo, na ibinibigay ng Diyos ang kaluwatian, karangalan, kapayapaan sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Muli, mapapansin natin na ang una muna ang mga Hudyo. Okay? Jewish muna. Okay? Kaya mapapansin niyo yung promise ay sa Jewish muna. Then after the Jew, then the Gentiles. Okay? Ito po'y tumutukoy sa parehong pagpapala at paghuhukom. Ang mga Hudyo at mga Hentil ay parehas lamang nahuhusgahan dahil ang Diyos ay walang kinikilingan at walang pinapanigan. Basahin po natin sa huling punto natin, sa Romans chapter 2, verse 10 to 11. Subalit, karangalan, kapurihan, at kapayapaan naman sa bawat gumagawa ng mabuti, una, ang mga Hudyo at gayon din ang mga Grego, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So sa talata binasa po natin, sapagkat ang Diyos ay walang tinatanging tao. Ano ibig sabihin po nun? Hindi siya bias. Tayo, bias tayo, di ba? Lalo minsan sa mga tatay. No? May madalas niyan, may favoritism tayo, may napapalo, iba yung judgment, even sa school. No? Pagiging teacher, minsan bias tayo. Minsan sa pagiging panonood ng TV, may bias po tayo. No? Mas pinapanigan natin ang isang bagay kaysa sa isa. Ngunit ang Diyos, hindi po siya bias. Wala po siyang kinikilingan. Okay? Sapagkat Diyos ay walang tinatangi. Ito ang sentrong mensahe ng buong talata. Okay? Pwede niyo pong guhitan po yun. Okay? Na ang Diyos, yung verse 11 po, sapagkat ay Diyos ay walang kinikilingan. Ibig sabihin, wala po siyang pinoprotektahan. Okay? Wala po siya na pinoprotektahan na, ikaw ay Jew, ang parusa sa iyo, kalahati lang nung pang-Gentile. Ha? Hindi. Parehas yun. 100% ang parusa at puot ng Diyos sa mga Hudyo. Una sa Hudyo. Bakit po? Bakit lagi sinasabi una ang Hudyo? Kasi sila ang unang tumanggap ng utos. Okay? Sila kasi ang unang nakaalam ng kabutihan ng Diyos. Kaya sila yung unang dapat nakakaalam. Diba sabi ang ganyan? Sinasabi, tulad, no? Kagaya nung announcement ni Brother Nem. No? Na wheel clamp. Hindi ko naman alam na may wheel clamp dyan eh. Pero bakit pa rin na wheel clamp? Sabi ang ganyan, okay? The innocence of the law excuses no one. Sabi ng mga, especially mga nag-aaral ng batas. Hindi mo alam yung batas, hindi siya pwede mag-excuse. Kasi yung mga Grego, sasabihin nila, hindi ko naman alam na bawal pala mangulunya. Tama? Hindi ko naman alam na bawal pala magsamba sa Diyos-Diyosan kasi hindi sila tumanggap ng Mosaic law. Okay? Maliwanag ho ba? Bakit sinasabi muna ang Hudyo muna, then the Greek? Kasi ang Hudyo, ang unang nakatanggap ng utos. So sila ang unang dapat sumusunod. The Greek, tayo mga mananampalataya, nalalaman lang natin dahil tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Dahil tayo po ay nabahagi na ng salita ng Diyos. Kaya tayo rin po ay karapat-dapat rin parusahan. Ang sentro ng mensahe ng buong talata, ang kahulugan ng walang kinikilingan. Ang ibig sabihin nito ay hindi tumitingin ng Diyos sa kayamanan, no? Hindi tumitingin ng Diyos, okay, konti lang yung parusa mo kasi magaling kang magbigay sa akin sa tithes and offering. Hindi. Hindi po. Hindi tumitingin ang Diyos sa yaman ng tao, sa posisyon, sa katanyagan, sa impluwensya, at sa lahi.
pantay-pantay ang paghatol ng Diyos. Hindi dahil Hudyo ka, hindi ka paparusahin. Hindi po. Walang kinikilingan ng Diyos. Ang tao ay maaari madala sa panlabas na katangian, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hudyo muna at bago Grego, at saka ang Grego. Ibig sabihin, ang Diyos ay humusga sa puso natin. Ang statement na to ay tumutukoy sa pribilehiyo, pananagutan, natanggap ng mga Hudyo kasi ang mga kautusan. Tama? Diba? Nung sila po ay nasa ilang or nasa wilderness, sila po ay tumanggap ng kautusan na galing kay Moses. Sila rin po ay tumanggap ng propeta. No? Walang Pilipinong propeta, kaya huwag kayong maniwala na may propeta mga Pilipino. No? Ang mga propeta po ay pinagkaloob po sa lahi ng Panginoong Hesukristo, sa lahi po nila David, sa lahi po nila Abraham. Doon po nang galing. No? At ang mga Hudyo po ay tumanggap ng pangako ng Diyos. Ang dami po nilang pangako tinanggap. Yung covenant na tinatawag. Lahat po karamihan nang galing dun sa mga Hudyo. The Abrahamic covenant, no? Pangako kay Abraham na sila ay pagpapalain, ang kanilang lahi ay pagpapalain, Mosaic covenant, no? Pagsunod nila kay Moses, kay Davidic, di ba? Si Jesus mismo ay Hudyo. Tama? Si Jesus Christ mismo ay Hudyo. Dahil dito, sila ang unang nakatanggap ng pahayag ng Diyos, ngunit sila rin ang unang pananagutin. Yan ang nais ng tukuyin ni Pablo dito. Kayo ang unang nakatanggap, kayo rin ang unang pananagutin sa batas. Ang Diyos ang humuhusga sa lahat ng tayo sa kanyang pamantayan. Hindi niya tatanungin. No? Pag tayo po ay namatay, halimbawa po, ako ay namatay na. Okay? Darating ang punto na ako'y tatayo sa judgment seat ng Diyos. Hindi tatanungin ng Diyos, anong simbahan yung dinadaluhan? Miyembro ka ba ng GCF? Okay, exempted ka na. Hindi po. Hindi. Kaya wag po kayo maniniwala doon sinasabi ng iba na pag kayo ay sumapi sa aming simbahan, sa aming samahan, kayo lang po ang maliligtas. Hindi po. Hindi po. Reliyon ay never na nagligtas sa tao. Walang reliyon na pako. Wala. Hindi rin tinatanong ng Diyos, anong reliyon mo? Anong posisyon mo? Ikaw ba'y nagsilbi? Sino ang iyong magulang? Ang nanay-tatay mo ba ay Kristiyano? Ang nanay-tatay mo ba ay Hudyo? Hindi po. So anong katotohanan po ang nais na tukuyin nun? Ang kanyang tinitingnan ay tunay na kalagayan ng puso. Our heart. Tayo po ba'y nanampalataya sa kanyang anak? Kung tayo nanampalataya, tayo po ba'y sumusunod sa kanya? Are we disciple of Christ? Yun po ang tatanungin. Dahil pagdating po natin sa judgment seat, kung tayo po ay nanampalataya, di ba sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Pero pagdating doon, huwag nyo lang kabisaduhin John 3:16, pati yung 17 and 18. Tama? Kabisado yung John 3:16, pero yung 17, 18, hindi. Bakit? Ang sabi doon, silang mga tao hindi nanampalataya, hinusgahan na po. So, binigyan din ni Pablo ang bahaging ito mula sa talatang 2 kapitulo na walang kinikilingan ng Diyos, parehas huhusgahan ng Diyos ang Hudyo at Hentil, at hindi rin sinusulong ni Pablo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi po. Sinasabi ni Pablo dito, both will experience the wrath and judgment of God. Whether ikaw ay Jewish, whether ikaw ay Hentil, whether ikaw ay Pilipino, whether ikaw ay Hapon, anumang lahi mo, lahat po yan. Hindi rin sinusulong ni Pablo yung gawa yung kaligtasan ng gawa. We are never being saved by our righteous works. Our righteous works are just filthy rags, maduming basahan sa harapan ng Diyos. Pinaliwanag din na walang sino man ang gumagawa ng matuwid. Ang binibigyan niya ng diin, dito ay ang Diyos ay walang kinikilingan. Sa ating pong pagwawakas, nawa, matanim sa puso natin yun. Na Panginoon, kaya pala ako sumusunod sa iyo. Kasi ito ay ebidensya. Hindi pala ito nagliligtas sa akin. Ang tanging nagliligtas lang pala sa akin ay ang tanging ginawa, ang perpektong ginawa ni Hesukristo sa krus. Nang siya ay inalay niya ang kanyang buhay para puksain
or pawiin ang galit at puot ng Diyos. Dahil galit ng galit ang Diyos sa kasalanan. Dahil yan po ay perpektong pagsunod ni Kristo. At dahil siya po ay perpekto, dahil siya po ang dakilang alay, hindi po siya basta-basta namatay lang at nag-stay sa tomb. Siya po ay muling nabuhay. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, yan po ay tapos na ang judgment ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, bayad na. Ang tanging gagawin po lang natin, lalo na po sa nakakarating ng tinig na ito sa mga nanonood, ano lang po ang tanging pwede natin gawin? Manampalataya sa perpektong ginawa ni Kristo dahil everyone have fall short in the glory of God. Dahil po doon, tayo po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tandaan niyo po, ngayon at bago po tayo mamatay, tayo po ay magkakasala. Amen po. That's the reality. That's the reality. Ako, simula ngayon, hanggang before ako mamatay, ako po ay makakagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, hindi ako ligtas sa galit ng Diyos. Makakaligtas lang ako dahil sa pananampalataya ko kay Kristo. At darating ang araw, tayong lahat nandito ay haharap sa Diyos. At dahil siya lang po ang may perfect obedience sa Diyos, di tayo perfecto, siya lang po. Dahil sa pananampalatayang yun, tayo po ay magliligtas. Sa ating pong pagsasabuhay, unawain at panampalatayaan ang Diyos, ang hukom ng lahat ng tao, Hudyo ka man o Hintil, believers ka man, Pilipino ka man, tayo po ay dadanas ng hukom ng Diyos. Bawat isa ay hatulan ayon sa kanyang ginawa, hindi dahil sa kanyang pagiging Hudyo o pagiging Hintil, kundi dahil ang Diyos ay siyang hukom sa lahat ng tao. Amen po ba? Maliwanag po sa atin yon. Okay? Hindi po tayo naliligtas ng lahi. Hindi tayo naliligtas ng reliyon. Pangalawa po, unawain at panampalatayaan ang lahat ng na gumagawa at gumawa ng kasamaan at hindi maka-Diyos ay nararapat tumanggap ng puot at matinding galit, kaguluhan at kalituhan. Ang tanging solusyon lamang upang makawala dito ay ang tunay na pananampalataya sa mabuting balita ng Panginoong Hesus na siya ring kapangyarihan ng Diyos para magligtas. Kaya mapapansin niyo po, yung sa chapter 1, na dito po tayo magwawakas. Ang sabi ni Pablo, I am not ashamed of the gospel because this gospel is the power of salvation. Ang mabuting gawa, ang mabuting balita lang ng Diyos, ang tanging magliligtas po sa atin. Nawa, sa ating pag-uwi mamaya, sa ating pagtulog mamaya, search our heart. Panginoon, am I self-righteous? Am I self-righteous, Lord? Maging ako, bago po ako matulog mamaya. Panginoon, turuan mo po ako. Turuan mo po ako, Panginoon, na masabi ko, Panginoon, na ako'y makasalanan. Ikaw lang ang kailangan ko. Hindi yung mabuting gawa ako. Bagkus, salamat. Dahil ikaw ay tuwid, ikaw ay nakalakad sa Diyos. Salamat. Salamat sa kaligtasan. At sa ating pong pagwawakas, nais ko pong ibahagi sa inyo ang tulang sinulat po ng ating senior pastor na kayo sa lukuyan po ay nasa biyahe po sila. Palalangin po natin ang kaligtasan nila at kanyang pamilya. Ito pong tulang ito ay sinulat ng ating senior pastor at isinalay naman po sa Tagalog ng ating kapatid na si Pastor Nick Susmeña from GCF San Pablo. Ang title po nito ay Walang Kinikilingang Diyos. Ipapataw ng may likha ang hatol na itinakda. Sa mga tao ang ginawa, pinili ang masama. Sa matuwid na kalaan, buhay walang hanggan. Ngunit sinong nilalang pumasa sa pamantayan? Ang mga nag-ahangad ng sariling kapakanan, ang hinahasik lang pawang kaguluhan. Ang buhay kasalanan ay dapat talikuran. Kung hindi ay puot niya ang mararanasan. Ang mga pusong kay tigas
naligaw na ang landas. Sa pag-ibig niyang wagas, sadyang tumatakas. Hindi ka maililigtas ng sarili mong lakas, sarili mong angas, walang bisa ang batas. Walang kinikilingan ng Diyos na may nilalang. Hatol ang nakaabang laban sa kasalanan. Hudyo o hintil man, parehong pamantayan. Walang nakakalamang, lahat ay nagkukulang. Iisa ang paraan, sigurado ang kaligtasan. Iisa ang kailangan para di mausgahan. Ang manampalataya sa kanyang ginawa. Ang mabuting balita, si Kristo ang mayakda. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Ama naming banal, Diyos na dakila, Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat po, Ama, sa pagbubukas ng aming puso, ng aming isipan, ng kalagayan ng aming puso sa inyong harapan. Na Panginoon, wala ni isa ang matuwid. Lahat po kami nagkasala. Lahat po kami, Panginoon. Lahat po kami nakagawa ng kabuktutan sa iyong harapan. Panginoon, humingi po ka ng tawad. Humingi po kami ng pagpapatawad sa iyo. Na Panginoon, ang pagiging dumarating rin po sa punto namin na kami po ay self-righteous, Lord. Kami inyong patawarin. Na ang aming magawa ay hindi magliligtas. Hindi po nagliligtas. Bagkus ang tanging kaligtasan lamang namin ay ang pananampalataya sa inyong anak na si Jesucristo. Na siyang lumakad ng perpekto, sumunod sa iyong utos, hanggang sa kamatayan siya po ay perpekto. At dahil sa perpektong ginawa ng aming Panginoong Jesucristo, siya ay walang kasalanan, hindi nagapi ng kamatayan, at siya ay muling nabuhay. Panginoon, turuan niyo po kaming manampalataya sa inyong anak. Sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu, na kami po, Panginoon, ay araw-araw hihingi ng tawad. Na Panginoon, paalala niyo sa amin na aming mga mabuting gawa ay hindi magliligtas sa amin. Bagkus, ang aming mabubuting gawa, ito lamang ay ebidensya ng aming puso, ng kalagayan ng aming puso na nais sumunod sa iyo. Tulungan niyo po kami sa pamamagitan niyo ng banal na Espiritu. Ang Panginoon, ang inyong paghatol, Panginoon, ay tapat. Ang inyong paghatol ay totoo. Panginoon, maraming salamat sa inyong salita. Maraming salamat sa buhay ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Nalalantad ang katotohanan ng aming kalagayan. Sa aming pagsamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, nawa ang inyong kapayapaan ang sumama sa amin. Nawa, Panginoon, ingatan niyo po ang bawat isa sa amin. Huwag niyo pong hayaang mawala ang katotohanan ito sa aming puso. Bagkus, protektahan ito, Panginoon, na maging ito'y magsilbing isang buto na tutubo ng may pananampalataya. At may isa pamumuhay namin, hindi lang po basta namin narinig, kundi may isa pamumuhay namin ang mga katotohanan ito. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng aking mga kapatid na patuloy niyong binabago, maging ang aking sarili. At ngayon, ang pag-ibig ng Ama sa pamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak at pakikisama ng Santong Espiritu sumaatin ngayon at magpakailanman, at bawat anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.